May isang pangalan na sumasaklaw sa 4,000 taon ng kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi nakalimutan, hindi nilamon ng panahon, isang pangalang tumangging maglaho. Ito'y ibinulong sa loob ng libu-libong taon. Mga ina ang nagbabala sa kanilang mga anak tungkol sa kanya. Mga ama ang nagsabit ng mga anting-anting para itaboy siya. Mga pari ang nagtangkang ibaon sa limot ang kanyang kwento. Pero tumanggi siyang maglaho. Ang kanyang pangalan ay Lilith, at ito ay isang kwento na nararapat ikwento ng buo. Bago pa man kumagat si Eva sa mansanas, bago pa man tuksuhin ng ahas ang sangkatauhan, ayon sa ilang sinaunang alamat, may isa pang babae sa hardin ng Eden. Ginawa siyang kapantay ni Adan mula sa parehong alabok, sa parehong sandali, pero nakagawa siya ng isang kasalanang hindi mapapatawad na siyang dahilan kung bakit ginugol ng mga relihiyosong autoridad ang daan-daang taon upang burahin siya sa kasaysayan. Ang kanyang kasalanan, tumanggi siyang magpasakop. Ngayon, ilalantad natin ang lahat, ang sinaunang mga teksto, ang mga tagong artifact, ang mga ipinagbabawal na kasulatan, at ang lihim na mensaheng posibleng nakatago sa Sistine Chapel. Pero una, kailangan kong linawin ang isang mahalagang bagay. Si Lilith ay hindi iisang kwento lamang. Siya ay isang mosaic ng iba't ibang tradisyon, Mesopotamian, Hudyo, mistiko na nagsanib-sanib sa loob ng libu-libong taon. Hindi siya binura sa Biblia dahil hindi naman talaga siya bahagi nito mula pa sa simula. Siya ay isang figura ng alamat, isang nilalang na nasa gilid ng mga banal na teksto. Ngayong araw, bubuuin natin ang mosaic na ito piraso kada piraso, iha-highlight natin ang pagkakaiba ng mga makasaysayang katotohanan at mga alamat, ang pagitan ng mga sinaunang sanggunian at makabagong interpretasyon. Sa pagtatapos ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit naging napakahalaga ni Lilith at kung bakit mas mahalaga ang kanyang kwento ngayon kaysa kailanman. Pero bago ang lahat, bumalik muna tayo kung saan nagsimula ang lahat. Buksan mo ang kahit anong Biblia. Pumunta sa pinakaunang pahina, Genesis, Kabanata 1. Dito nagsisimula ang kwento ng sangkatauhan. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa, liwanag at dilim, lupa at dagat, mga hayop at halaman. At pagkatapos, ang tao. Sabi sa Genesis, Kabanata 1, talata 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, sila ay kanyang nilalang, lalaki at babae, sila ay kanyang nilalang. Napansin mo ba yon? Lalaki at babae, magkasabay na nilikha, pareho sa larawan ng Diyos, walang binanggit na tadyang, walang natutulog. Dalawang tao, nilikhang magkapantay. Ngayon, buksan mo ang Genesis Kabanata 2. At basahin ito ng maingat. Talata 7. Pagkatapos, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Nag-iisa si Adan, pinangalanan niya ang mga hayop, pinalagaan ng hardin. Pero wala siyang kasama, kaya pinatulog ng Diyos si Adan ng mahimbing, kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at nilikha si Eva. Sandali lang, Una, sinabi sa atin na lalaki at babae ay sabay na nilikha magkapantay. Tapos biglang si Adan daw ang nauna, nag-iisa, at ang babae ay nilikha mula sa kanyang tadyang bilang katuwang. Hindi lang ito magkaibang detalye, ito ay dalawang lubos na magkaibang kwento. Ano ang tingin ng mga makabagong iskolar tungkol sa pagkakaibang ito? Ang pinakatanggap na paliwanag sa akademya ay pinagsama ang dalawang magkaibang tradisyon sa Genesis. Tinawag ng mga iskolar bilang P para sa priestly at J para sa Yahwist, na isinulat sa magkaibang panahon at pinagsama kalaunan. Hindi ito kontradiksyon na parang pagkakamali. Ito ay resulta ng paraan kung paano nabuo ang teksto ng Biblia sa paglipas ng panahon, kung saan pinagsama ang iba't ibang tradisyon.
Pero napansin ng mga sinaunang iskolar na Hudyo ang pagkakaibang ito mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. At nagtanong sila ng isang nakakaintrigang tanong, paano kung pareho ngang totoo ang dalawang kwento? Paano kung may dalawang babae? Ang unang babae na nilikhang kapantay ni Adan sa Genesis 1 at si iba na nilikha mula sa tadyang ni Adan sa Genesis 2 na dumating kalaunan. Kung totoo nga ito, sino ang unang babae at ano ang nangyari sa kanya? Ayon sa mga iskolar na ito, ang kanyang pangalan ay Lilith. At ang kanyang kwento ay isa sa mga pinakakontrobersyal na sikreto sa kasaysayan ng relihiyon. Ngayon, mahalagang maunawaan, ang interpretasyong ito ay hindi kasaysayan. Ito ay midrash, ang tradisyon ng mga Hudyo sa malikhaing pagpapalawak ng mga tekstong biblikal upang punan ang mga puwang sa naratibo. Mahilig ang mga rabbi sa ganitong uri ng panitikan. Para sa kanila, ito ay paraan ng pagsisiyasat sa banal na teksto, hindi ng pagtatala ng makasaysayang katotohanan. Pero heto ang nakakagulat, hindi lamang sa mga tekstong Hudyo, noong gitnang panahon lumitaw si Lilith. Ang kanyang kwento ay mas matanda pa, mas malayo pa sa nakaraan, 4,000 taon pa ang nakaraan. Sa isang sibilisasyong nauna pa kay Abraham, bago pa si Moises, bago pa naisulat ang Biblia, at dito talaga nagsisimula ang ating kwento. Balikan natin ang panahon, taong 3,000 BCE. 3,000 taon bago si Kristo, 1,000 taon bago si Moises. Tayo ay nasa Mesopotamia, ang kasalukuyang Iraq, ang duyan ng kabihasnan. Dito naimbento ang pagsulat, dito umusbong ang mga unang lungsod, at dito rin isinilang ang pinakamatatandang kwento sa kasaysayan ng tao. Naniniwala ang mga Sumerian na ang mundo ay puno ng mga espiritu. May mabubuti pero karamihan hindi mabuti. At sa mga kinatatakutang espiritu, may isang uri ng demonyo na tinatawag na Lilitu. Ang mga Lilitu ay mga babaeng espiritu ng hangin at bagyo. Dumarating sila sa gabi, magaganda pero mapanganib, at may isang nakakakilabot na layunin. Pinupuntirya nila ang mga buntis at bagong silang na sanggol. Isipin mong isa kang ina sa sinaunang Mesopotamia. Gabi-gabi kang matatakot, nagdadasal na walang lilito ang papasok sa iyong bintana at agawin ng iyong anak. Hindi ito basta katang-isip lang. Totoong naniwala ang mga tao noon na nakasalalay sa proteksyon laban sa mga demonyong ito ang kanilang buhay. Ang kauna-unahang nakasulat na pagbanggit ng isang figurang tulad ni Lilith ay makikita sa isa sa pinakamatandang kwento ng sangkatauhan, ang epiko ni Gilgamesh. Ang epikong ito ay isinulat sa mga tapyas na luwad noong humigit kumulang 2,100 BCE. Mahigit 4,000 taon na ang nakalilipas. Sa isang bahagi na tinatawag na Gilgamesh at ang puno ng hulupu, may kakaibang tagpo. Nagtanim ang Diyos ang si Inanna ng isang sagradong puno na balak niyang gawing trono. Pero ang puno ay pinugaran ng mga nilalang. Isang ahas ang gumawa ng pugad sa mga ugat. Ang ibong anzu ay nagpalaki ng mga inakay sa mga sanga. At sa katawan ng puno, itinayo ng maitim na dalagang si Lilith ang kanyang tirahan. Dumating si Gilgamesh upang tumulong. Pinatay niya ang ahas. Lumipad palayo ang ibong anzu kasama ang mga inakay. At si Lilith, winawasak niya ang kanyang tirahan at tumakas sa ilang sa mga lugar na walang tao. Mula pa noong 4,000 taon na ang nakalipas, litaw na ang pattern. Tumakas si Lilith, itinaboy si Lilith, tumungo siya sa kalikasan. At heto ang nakakagulat. Hindi si Lilith ang nag-iisang tulad niya. May mga kahalintulad siyang figura sa halos lahat ng sinaunang kultura. Sa mismong Mesopotamia, may tinatawag na Ardat Lili, literal na ibig sabihin ay dalaga ni Lilith. Isang babaeng demonyo
na tinutukso ang mga lalaki sa kanilang pagtulog at dinadala sila sa kapahamakan. Sa sinaunang Gresya, may Lamia. Ayon sa alamat, isa siyang magandang reyna, minamahal ni Zeus. Pero dahil sa selos, pinatay ni Hera ang lahat ng kanyang anak. Dahil sa matinding dalamhati, nabaliw si Lamia at naging isang halimaw na kumakain ng mga anak ng ibang tao. Sa sinaunang Roma, may tinatawag na Strix, mga nilalang sa gabi na may katawan ng ibon at mukhang babae. Lumilipad sila papasok sa mga bahay tuwing gabi, sinisipsip ang dugo ng mga sanggol at iniiwan ang maliliit na bangkay na tuyot at walang buhay. Laging pareho ang pattern, isang babaeng figura, maganda pero mapanganib, dumarating sa gabi. Biktima ay mga bata at tinutukso ang mga lalaki. Bakit kaya kahit magkakalayo at magkaibang kultura, iisa ang kinatatakutan? Marahil dahil pare-pareho rin ang kinatatakutan nila. Ang biglaang pagkamatay ng mga sanggol, mga karamdaman na dumarating ng walang babala at mga bangungot na bumabagabag sa mga lalaki sa kanilang pagtulog. Sa mundong walang makabagong medisina, walang siyentipikong paliwanag, kinailangan nilang pangalanan ng mga bangungot na ito. At ang pangalang iyon sa Mesopotamia ay Lilith. Ngayon dito na nagiging mas kapanapanabik ang lahat. Noong 1936, nakuha ng British Museum ang isang pambihirang artifact. Isang terracotta relief na tinatayang 3,800 taon na ang tanda. Ipinapakita ang isang magandang babae na may pakpak at mga paa ng ibon. May suot siyang koronang may sungay, simbolo ng pagkadyosa. Nakatayo siya sa likod ng 2 leon at sa magkabilang gilid niya ay may mga kuwago, mga nilalang ng gabi. Pinangalanan ito ng museo bilang The Queen of the Night. At ayon sa maraming scholar, ito raw ang pinakamatandang imahen ni Lilith. Pero kailangan kong maging tapat, ito ay isa lamang sa mga teorya. May ibang scholar na naniniwalang ang larawan ay si Ishtar, diyosa ng pag-ibig at digmaan, o si Ereshkigal, reyna ng ilalim ng mundo. Walang tiyak na kasunduan sa mga akademiko kung sino talaga ang inilalarawan. Pero tingnan mo siya, maganda pero nakakatakot, diyosa pero mapanganib, isang diyosa o isang demonyo. Ang kalabuan na ito, ang dualidad na ito, ay susundan si Lilith sa loob ng 4,000 taon. Ngayon narito ang mahalagang koneksyon. Noong 586 na BCE, nilupig ng Imperyong Babylonia ang Jerusalem. Winasa ang templo at ipinatapon ang mga Hudyo sa Babylonia. Sa loob ng 50 taon, nanirahan sila kasama ng mga Babylonyo. Natuto ng kanilang wika, narinig ang kanilang mga kwento at nakilala nila si Lilith. Nang makabalik ang mga Hudyo sa Jerusalem, may dala silang mga bagong bagay, mga alamat ng Babylonia kabilang ang demonyong si Lilith. Pero sa paglipas ng panahon, ang demonyong ito ng gabi mula sa Mesopotamia ay naging isang nilalang na mas makapangyarihan. Hindi na basta demonyo, kundi ang unang asawa ni Adan. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin kung ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Lilith. At maaring ikagulat mo ang sagot. Lilith ay lumalabas sa Hebreong Biblia eksaktong isang beses lang sa Isaias 34:14, sa isang propesiya tungkol sa pagkawasak ng Edom. Mababasa natin, magkikita ang mga mababangis na hayop at mga asong gubat, at ang satir ay tatawag sa kanyang kasama. Doon din magpapahinga si Lilith at matatagpuan ang kanyang tahanan. Yun lang, isang banggit sa listahan ng mga nilalang sa disyerto. Walang kwento, walang konteksto, walang paliwanag kung sino siya. Pero mahalaga ang maikling banggit na ito. Pinatutunayan itong pagsapit ng ika-6 hanggang ika-5 siglo BCE. Pumasok na sa bokabularyong Hebreo ang pangalang Lilith. Hindi pa bilang asawa ni Adan, kundi bilang espiritu ng kapanglawan at pag-iisa.
At ang tekstong nagsasalaysay ng buo tungkol kay Lilith bilang unang asawa ni Adan ay isa sa mga pinakakakaiba at pinakakontrobersyal na dokumento sa panitikan ng mga Hudyo. Sa pagitan ng ika-8 at ika-10 siglo CE, lumaganap sa mga komunidad ng mga Hudyo ang isang kakaibang teksto. Tinawag itong The Alphabet of Ben Sira. At ito ay kontrobersyal. May halong satire, minsan malaswa, tiyak na hindi ito ang karaniwang relihiyosong sulatin. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga iskolar kung ano nga ba talaga ang likas na katangian ng tekstong ito. Isa ba itong relihiyosong parodiya, panlipunang satire, isang popular na alamat na isinulat? Koleksyon ba ito ng mga kwentong libangan? Marahil kaunti ng lahat ng ito, walang nakakatiyak. Pero sa ilalim ng mga pahina nito, nakabaon ang pinakakumpletong kwento ng pinagmulan ni Lilith na kailanmay naisulat at binago nito ang lahat. Ayon sa Alphabet of Ben Sira, sa simula, nilikha ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa. At sa parehong sandali, mula sa parehong alabok, nilikha rin ng Diyos ang isang babae. Ang kanyang pangalan ay Lilith, hindi mula sa tadyang ni Adan, hindi bilang katuwang, hindi bilang pangalawang isip, nilikhang kapantay, nilikhang sabay, nilikhang mula sa parehong lupa. Pareho silang inilagay ng Diyos sa hardin ng Eden. Sila'y itinadhana bilang magkaagapay, magkapareha, magkapantay. Pero halos agad-agad nagkaroon ng problema at nagsimula ng mag-away sina Adan at Lilith. Tungkol saan nakagugulat ang pagiging hayagan ng teksto. Tungkol ito sa ugnayang pisikal. Kapag sila'y magkasama, inuutusan ni Adan si Lilith na humiga sa ilalim niya. Naniniwala si Adan bilang unang lalaki, bilang nilikhang kawangis ng Diyos, na siya ang dapat mangibabaw. At ang naging tugon ni Lilith ay revolusyonaryo. Tumanggi siya. Ayon sa mismong mga salita sa teksto, magkapantay tayo sapagkat pareho tayong nilikha mula sa lupa. Hindi ako hihiga sa ilalim mo. Isipin mo ang kahulugan nito. Sa isang tekstong isinulat, mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, may isang babae na humihingi ng pagkakapantay-pantay. Tumangging sumunod, tinanggihan ang papel na hindi niya pinili. Hindi ito basta pagtatalong mag-asawa. Ito ayon sa alamat ang kauna-unahang paghihimagsik para sa pagkakapantay-pantay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sinubukan ni Adan na pilitin si Lilith na sumunod. At dito gumawa si Lilith ng isang bagay na walang kapantay. Binigkas niya ang hindi maipapangalan ng pangalan ng Diyos. Sa tradisyong Hudyo, ang tunay na pangalan ng Diyos, ang Tetragrammaton, ay sagrado at makapangyarihan. Bawal itong bigkasin. Tanging ang mataas na pari lamang, 1 beses sa 1 taon at sa kabanal-banalang dako, ang maaaring bumigkas nito. Alam ito ni Lilith at ginamit niya ito. Nang bigkasin niya ang banal na pangalan, lumipad si Lilith sa ere at lumisan sa hardin ng Eden. Hindi siya itinaboy, hindi siya pinaalis, umalis siya sa sarili niyang kagustuhan. Pinili niya ang pagkatapon kaysa pagsunod. Pinili niya ang kalayaan kaysa paraiso. Hindi natuwa ang Diyos. Nagpadala siya ng 3 anghel upang ibalik si Lilith, sina Senoy, San Senoy at si Mangelof. Natagpuan nila siya sa tabi ng dagat na pula. Ngunit ang dagat na pula ay hindi basta lugar sa kosmolohiyang Hudyo. Ito ay hangganan ng mga daigdig. Isang lugar kung saan nahati ang tubig para kay Moises, kung saan nagtatagpo ang likas at sobrenatural. At doon, sa bayang iyon sa gilid ng realidad, itinayo ni Lilith ang kanyang bagong kaharian. Namuhay siya sa piling ng mga demonyo, nakipagtalik sa kanila, at hindi siya naging tamad. Ayon sa teksto, nanganak siya ng mahigit 100 anak na demonyo kada araw. 100 sa bawat araw. Bakit eksaktong 100? Hindi ito basta random na bilang. Sa tradisyong Hudyo, ang 100 ay bilang ng kabuuan at ganap na kalinisan.
100 pagpapala bawat araw ang inaasahan mula sa bawat debotong Hudyo. Si Lilith ay lumilikha ng isang madilim na parudiya ng kabanalang iyon. 100 demonyo bawat araw, kapalit ng 100 panalangin, hinarap siya ng mga anghel. Lilith, sabi nila, bumalik ka kay Adan, bumalik ka sa hardin, tanggapin mo ang iyong lugar. Isipin mo ang tagpo. 3 anghel mula sa langit, kumikislap sa liwanag ng Diyos, nakatayo sa harap ng nag-iisang babae sa baybayin ng dagat na pula. Ang kahit sinong nilalang ay luluhod, magmamakaawa ng kapatawaran, babalik na gumagapang, pero hindi si Lilith. Ako'y nilikha upang magdulot ng karamdaman sa mga sanggol, sagot niya. Kung lalaki, may kapangyarihan ako sa kanya sa loob ng 8 araw. Kung babae, sa loob ng 20 araw. May kahulugan din ang mga bilang na ito. 8 araw, ang panahon bago ang pagtutuli, kung kailan ang batang lalaki ay formal na pumapasok sa tipan ng Diyos. 20 araw, ang panahong itinuturing na pinakamarupok para sa mga babaeng bagong silang. Inaangkin ni Lilith ang kapangyarihan sa mismong sandali ng pinakamatinding kahinaan. Nagbanta ang mga anghel ng sukdulang parusa. Kung hindi ka babalik, sabi nila, 100 sa iyong mga anak demonyo ang mamamatay araw-araw. 100 anak araw-araw magpakailanman. Isang malupit na simetriya, 100 pagsilang, 100 kamatayan. Walang hanggang paglikha, sinundan ng walang hanggang pagwasak. Pero kahit ang bantang ito, hindi siya nabali. Ngunit si Lilith ay tuso. Alam niyang hindi niya matatalo ng harapan ng mga anghel ng Diyos. Kaya nakipagkasundo siya, nanumpa siya sa isang sagradong panata. Hindi niya sasaktan ng anumang sanggol na may suot na anting-anting na may nakasulat na pangalan ng 3 anghel, Senoy, San Senoy at Semanggilof. Isa itong matalinong butas sa patakaran. Hindi siya sumusuko pero nag-alok siya ng ligtas na daan. Yaong may alam ng mga pangalan, yaong may tamang proteksyon ay magiging ligtas. Tinanggap ito ng mga anghel. Dito nagmula ang mga anting-anting na pananggalang laban kay Lilith. Isinasabit ito ng mga magulang sa silid ng mga sanggol sa loob ng maraming siglo. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Ayon sa ilang bersyon ng alamat, sinubukan ni Lilith na bumalik sa hardin. Ngunit pagdating niya, natagpuan niyang may bagong asawa na si Adan. Si Eva, nilikhang mula sa kanyang tadyang, masunurin, mapagpasakop. Sa silakbo ng selos at galit, nagbago ng anyo si Lilith at naging isang ahas. At gumapang papasok sa hardin ng Eden sa huling pagkakataon. Alam mo na ang sumunod na nangyari. Kung totoo ang bersyong ito, hindi lang basta umalis si Lilith sa Eden. Bumalik siya upang wasakin ito. Ang ahas na tumukso kay Eva ang nilalang na naging dahilan ng pagbagsak ng tao, ang dahilan kung bakit pinalayas ang sangkatauhan mula sa paraiso ay ang unang asawang itinakwil ni Adan. Siyempre, ito ay alamat, hindi bahagi ng Biblia. Isa itong midrash, malikhaing pagpapalawak ng kwento. Ngunit isa itong makapangyarihang alamat na nagkaroon ng tunay na epekto sa daan-daang taon ng kasaysayan. Sa loob ng maraming siglo matapos lumaganap ang mga kwentong ito, si Lilith ay hindi basta mito. Isa siyang tunay na pinagmumulan ng takot. Naniniwala ang mga pamilya na darating siya upang agawin ang kanilang mga anak. Naniniwala ang mga lalaki na tutuluyan niya sila sa kanilang panaginip. Gumawa ang mga komunidad ng mga ritual upang siya'y itaboy. At sa unang bahagi ng ika-20 siglo, nakagawa ng isang pambihirang tuklas ang mga arkeologo. Nakalibing sa ilalim ng sahig ng mga sinaunang bahay sa Iraq at Iran, natagpuan nila ang libu-libong mangkok na gawa sa ceramic. Mula pa noong ika-4 hanggang ika-7 siglo CE. Bawat mangkok ay may nakasulat na spiral na teksto sa Aramaic, Hebreo o iba pang sinaunang wika.
At marami sa mga ito ay paulit-ulit na binanggit ang isang pangalan, Lilith. Ito ay mga mangkok na may mahika, bitag para sa mga demonyo. Inililibing ito ng mga pamilya ng pabaligtad sa ilalim ng kanilang mga tahanan upang lumikha ng supernatural na hadlang na sasalo at magkukulong sa mga demonyo. May isang inscription na nagsasabing, ang masamang Lilith na nagpapaligaw sa puso ng mga lalaki at lumilitaw sa panaginip sa gabi at sa pangitain sa araw, na nagdadala ng bangungot, sumusunog at nagpapabagsak, sumasalakay at pumapatay sa mga bata, lalaki man o babae. Halos bawat bahay na nahukay ay may ganitong mga mangkok na panangga. Ang takot kay Lilith ay laganap para sa mga pamilyang hindi kayang bumili ng mangkok na may mahika, may mga anting-anting, maliit na metal o papel na may nakasulat na pangalan ng tatlong anghel, Senoy, Sansenoy at Semangelof. Madalas may kasama rin itong larawan ni Lilith, nakagapos sa mga tanikala, walang kapangyarihan. Ang mga anting-anting na ito ay isinasabit sa silid ng sanggol, inilalagay sa ilalim ng unan o isinusuot sa leeg. Ginamit ito ng mga komunidad ng mga Hudyo sa loob ng maraming siglo. May ilan pa ring gumagamit nito hanggang ngayon. Ngunit ang proteksyon laban kay Lilith ay hindi lang para sa mga bata. May isa pang sandali ng matinding kahinaan, ang gabi ng kasal. Sa maraming komunidad ng mga Hudyo noong gitnang panahon at sa silangang Europa, may mga detalyadong ritual na nilikha upang protektahan ang mga bagong kasal. Guguhitan ng uling ang paligid ng kama ng mag-asawa, isang mahiwagang harang na hindi kayang tawirin ni Lilith. Isinusulat ang mga pangalan ng tatlong anghel sa 4 na sulok ng silid. Sa ilang komunidad, hindi kailanman iniiwang mag-isa ang babaeng ikinasal sa unang gabi. Palaging may mga kasamang kababaihan na nagbabantay sa kanya. Bakit ganon kalaki ang takot sa gabi ng kasal? Dahil ayon sa alamat, naiinggit si Lilith sa bawat bagong nobya. Bawat babaeng pumalit sa pwesto na dapat ay kanya sa kama ng lalaki at maaaring malupit ang kanyang paghihiganti, pagkabaog, pagkalaglag o kamatayan sa panganganak. May mga partikular na anting-anting para sa kasal, iba sa mga ginagamit para sa mga sanggol na may espesyal na dasal upang protektahan ang kakayahang magkaanak ng babae. Sa paningin ng marami ngayon, ang mga ritual na ito ay tila pamahiin. Ngunit para sa mga taong nagsagawa nito noon, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ngayon may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Noong dekada 1,940 at 40 at 50, natuklasan ng isa sa pinakamahalagang archaeological find sa kasaysayan malapit sa dagat na patay. Mga sinaunang scroll, nakatago sa mga kuweba sa loob ng 2,000 taon. Ang mga Dead Sea Scrolls, at hulaan mo kung sino ang lumitaw doon, Lilith. Sa isang teksto na tinawag na Songs of the Sage, isang sinaunang awit para sa exorcism, makikita natin ang pinakaunang malinaw na banggit kay Lilith bilang isang demonyo sa wikang Hebreo. Ganito ang nakasulat, "At ako, ang pantas, ay isinisigaw ang kadakilaan ng kanyang kagandahan upang takutin at guluhin ang lahat ng espiritu ng mga anghel na naninira, mga espiritong anak sa labas, ang mga demonyo, si Lilith, at ang mga biglaang nananakit." Pinatutunayan nito na aktibong pinoprotektahan ng mga komunidad ng mga Hudyo ang kanilang sarili laban kay Lilith. Higit 2,000 taon na ang nakalilipas. Hindi lang siya isang kwento, isa siyang panganib na kinakailangang labanan sa pamamagitan ng banal na tulong. Ngunit may isa pang mahalagang pinagmulan na madalas na hindi nabibigyang pansin. Ang Talmud, ang Babyloniang Talmud na binuo mula ika-3 hanggang ika-6 na siglo CE, ay isa sa pinakamahalagang akda sa panitikang Hudyo.
Naglalaman ito ng mga diskusyon ng mga rabi tungkol sa batas, etika, pilosopiya, kasaysayan at alamat. At lumilitaw si Lilith rito ng ilang ulit. Sa Traktatong Shabbat 151b, makikita natin ang isang nakakabahalang babala. Hindi pinahihintulutan ng isang lalaki na matulog mag-isa sa isang bahay sapagkat sino mang matutulog ng mag-isa ay aagawin ni Lilith. Aagawin, hindi bibisitahin, hindi tutuksuhin, aagawin. Ang wika ay pisikal, marahas. Hindi si Lilith isang abstraktong ideya. Isa siyang tunay na presensya na kayang dalhin ka habang natutulog. Sa Traktatong Eruvin 100b, may isa pang kakatwang banggit. Pinag-uusapan ng mga rabay ang angkop na anyong pisikal at may isang nagsabi, ang sinumang may mahabang buhok ay kahawig ni Lilith. Parang isang maliit na detalye lang, ngunit marami itong ipinapakita. May malinaw na anyo si Lilith sa imahinasyon ng tao. Mahabang buhok, marahil magulo, maluwag, kabaligtaran ng marangal na babae na nakatali o nakatakip ang buhok. Sa Traktatong Nida 24b, tinalakay ng mga rabay ang mga kakaibang kapanganakan. At binanggit nila ang mga nilikhang isinilang na kahawig ni Lilith. May mga pakpak. Pinatutunayan nito na ang imahe ni Lilith bilang isang nilalang na may pakpak, tulad ng nakikita sa Reyna ng Gabi, ay kilala rin sa mundo ng mga rabi. Ngunit marahil ang pinakanakakabahalang bahagi ay tungkol sa pagsasanib kay Lilith. May ilang teksto sa Talmud na tumutukoy sa posibilidad na ang mga demonyo, kabilang si Lilith, ay maaaring makipagtalik sa tao. At ang mga anak ng ganitong unyon ay mga nilalang na kalahating tao, kalahating demonyo. Hindi sila nakikita ng mundo, ngunit naroroon, nakabigkis sa kanilang amang tao habang sila'y nabubuhay. Ang paniniwalang ito ay nagkaroon ng matitinding epekto sa mga sumunod na tradisyon. Ang Talmud ay naging mahalagang tulay. Kinuha nito ang Mesopotamian na si Lilith, ang demonyong hangin, at ginawang mas personal, mas malapit, mas nakakatakot. Hindi na siya basta nilalang ng ilang, kundi panganib na maaring pumasok sa iyong bahay, sa iyong kama, sa iyong panaginip. Ilan sa mga pinakamakulay na alamat ay may kinalaman sa propetang si Elias na nakatagpo kay Lilith. Sa mga kwentong ito, nasalubong ni Elias si Lilith sa daan. Papunta siya sa isang bahay kung saan may babaeng nanganganak. Tinanong ni Elias ang kanyang balak. Ibinunyag ni Lilith ang kanyang plano. Ibigay sa kanya ang tulog ng kamatayan, kunin ang kanyang anak at inumin ang dugo nito, sipsipin ang kaloob-looban ng kanyang mga buto at kainin ang kanyang laman. Tinakot siya ni Elias gamit ang kapangyarihang mula sa Diyos. Napuruhan si Lilith at ibinunyag ang kanyang mga lihim na pangalan at nangakong hindi kailanman mananakit ng sinumang nakakakilala sa mga ito. Ang mga pangalang ito ay isinulat sa mga anting-anting na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga ordinaryong tao laban sa reyna ng mga demonyo. Ang kaalaman tungkol kay Lilith ay literal proteksyon laban sa kanya. Noong ika-13 siglo, sa medieval na Espanya, lumitaw ang bagong anyo ng mistisismong Hudyo. Tinawag itong Kabala at binago ng Kabala si Lilith mula sa pagiging demonyo tungo sa isang mas kosmikong nilalang. Ang pangunahing aklat ng Kabala ay tinatawag na Zohar na nangangahulugang kislap o liwanag. Isinulat noong ika-13 siglo sa Espanya, ang Zohar ay naglalaman ng mga mistikong komentaryo sa Torah at nagsisiyasat sa nakatagong kalikasan ng Diyos at ng paglikha. At lumilitaw si Lilith rito ng 48 beses, 48 ulit. Sa Zohar, hindi lang si Lilith isang demonyo, isa siyang puwersang kosmiko,
Ayon sa Zohar, naging asawa siya ni Samael, ang hari ng mga demonyo, ang anghel ng kamatayan na minsan ay kinikilala rin bilang si Satanas mismo. Magkasama, bumubuo sila ng madilim na salamin nina Adan at Eva. Kung sina Adan at Eva ay kumakatawan sa maliwanag na panig ng paglikha, pagsunod, kaayusan buhay, sina Samael at Lilith naman ay kumakatawan sa anino, pag-aaklas, kaguluhan, kamatayan. Isa sa mga pinakakapanapanabik na ideya sa Kabala ay ang paniniwalang sina Lilith at Adan ay orihinal na nilikhang magkasama, literal na magkadikit ang likod sa likod. Pinaghiwalay sila ng Diyos na lumikha ng dalawang hiwalay na nilalang. Tinanggap ni Adan ang kanyang papel. Hindi ito tinanggap ni Lilith. Sa bersyong ito, ang pag-aaklas ni Lilith ay hindi laban kay Adan. Ito ay laban mismo sa balangkas ng paglikha. Sa tradisyong kabalistik, namumuno si Lilith sa isang hukbo ng mga demonyo na tinatawag na Lilin, ang kanyang mga anak. Inuutusan niya ang mga sukyubi at incubi. Ginugulo niya ang panaginip ng mga lalaki. Kinukuha niya ang similya ng mga natutulog na lalaki upang lumikha pa ng mga demonyong supling. May ilang teksto na nagsasabing tuwing ang isang lalaki ay nagkakaroon ng nocturnal emission, si Lilith ay dumalaw sa kanya. Ang mga anak demonyo na isinilang mula sa mga pagtatagpong ito ay sinasabing hindi nakikita ngunit naroroon, ginagambala ang kanilang amang tao habang buhay. Dahil dito, nabuo ang mga kakaibang kaugalian. Sa ilang komunidad ng mga Hudyo, hindi sinasamahan ng mga anak na lalaki ang bangkay ng kanilang ama sa libingan. Bakit? Dahil naroon din ang kanilang mga kapatid sa demonyo, ang mga anak ni Lilith, at kahiya-hiyang makita na kasama sila. Ang nagpapakapansin-pansin kay Lilith sa Kabala ay ang kanyang dalawang mukha. Napakaganda niya at lubhang nakakatakot, mapang-akit siya at nakamamatay. Katawan siya ng lahat ng kinatatakutan ng patriarkal na lipunan, ang sekswalidad ng babae, kalayaan at kapangyarihan kapag ito ay pinalaya at walang kontrol. At dito tayo dinadala sa isa sa mga pinakakagiliw-giliw na tuklas tungkol kay Lilith. Maaaring siya ay nagkukubli sa harap ng ating mga mata sa isa sa pinakatanyag na obra sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang Vatican, Roma, ang Sistine Chapel. Mula 1508 hanggang 1512, ipininta ni Michelangelo ang isa sa pinakadakilang obra sa kasaysayan sa kisamin nito. Milyon-milyon ang bumibisita taon-taon, bilyon ang nakakita ng mga larawan nito. Ngunit halos walang nakapapansin sa lihim na hayagang ipinapakita. Tingnan ang eksenang tinatawag na ang pagbagsak ng tao at pagpalayas mula sa paraiso. Sa isang panig, sina Adan at Eva sa hardin. Sa kabila, ang kanilang pagpapaalis. Sa gitna, ang puno ng kaalaman. At nakapulupot sa punong iyon, ang ahas. Ngayon tingnan mong mabuti ang ahas na iyon. Hindi ito mukhang karaniwang ahas. May katawan ito ng babae. Ang ibabang bahagi ay tila ahas na nakapulupot sa puno. Ngunit ang itaas, isang babae, mukha ng babae, mga braso ng babae, katawan ng babae. Sino siya? Ito ang hindi alam ng karamihan. Mula 1,400 at 70 hanggang 1,400 at 72, nanirahan ang batang si Michelangelo sa mga hardin ni Lorenzo de Medici sa Florence. Doon niya nakilala ang ilan sa pinakamagagaling na palaisip ng Renaissance. Kabilang na si Giovanni Pico della Mirandola. Si Pico ang tinawag na unang Kristiyanong kabalist. Habang pinag-aaralan ng ibang humanista ang mga tekstong Griego at Latin, si Pico ay nagsaliksik sa sinaunang mistisismong Hebreo. Kabilang ang mga teksto tungkol kay Lilith. Ayon mismo sa Zohar, si Lilith ay kumuha ng anyo ng isang ahas at bumalik sa Eden
upang maging sanhi ng pagbagsak ng tao. Si Michelangelo na pamilyar sa mga ideya ng kabala sa pamamagitan ni Pico ay maaring ipininta mismo iyon. Ngunit at mahalaga ito, kailangan kong maging maingat dito. Isa itong kapanapanabik na teorya, hindi napatunayang katotohanan. Wala tayong direktang ebidensya na layunin talaga ni Michelangelo na katawanin si Lilith. Ang mga ahas na may ulo o katawan ng tao ay medyo karaniwang motibo sa sining noong medieval at Renaissance at hindi palaging nauugnay kay Lilith. Maaari lamang nilang katawanin ang tukso. Gayunpaman, kamangha-mangha ang posibilidad. Tingnan mo ang mga mukha. Ang babaeng ahas ay may parehong istruktura ng mukha ni Adan, parehong balangkas, parehong gilid ng mukha, parehong kulay ginto ang buhok. Ayon sa tradisyong kabalistik, sina Lilith at Adan ay orihinal na kambal, dalawang kalahati ng isang nilalang. Maaring ipinasok ni Michelangelo ang paniniwalang ito sa kanyang obra. Sa loob ng mahigit 500 taon, milyon-milyong tao na ang tumingin sa kisame ng Sistine Chapel. Mga papa, kardinal, peregrino, turista, at kung tama ang teorya, halos wala ni isa sa kanila ang nakaunawa na si Lilith pala ang tinitingnan nila. Ang unang asawa ni Adan, ang babaeng nasa gilid lamang ng Biblia, nakatago sa pinakatanyag na simbahan sa buong mundo. Ngunit paano kung sabihin kong hindi pa tapos ang kwentong ito, na maaring mas naroroon si Lilith sa iyong pang-araw-araw na buhay kaysa sa iyong inaakala? Bago tayo makarating sa makabagong panahon, may isang mahalagang kabanata na madalas nakakalimutan. Hindi na natili si Lilith sa alamat ng mga Hudyo. Pumasok siya sa dakilang panitikan ng kanluran at ang unang tanyag na manunulat na nagpakilala sa kanya sa publikong Europeo ay walang iba kundi si Johann Wolfgang von Goethe. Sa kanyang obra na Faust, na inilathala noong 1808, may isang nakakagulat na tagpo. Dumalo si Faust sa isang sabath ng mga mangkukulam, ang Walpurgis Night, kasama ang demonyong si Mephistopheles. Sa gitna ng karamihan ng mga espiritu at nilalang, napansin ni Faust ang isang magandang babae. "Sino siya?" tanong niya, at sumagot si Mephistopheles, "Iyan si Lilith." "Sino?" "Ang unang asawa ni Adan. Mag-ingat sa kanyang magagandang buhok, ang tanging bagay na ipinagmamalaki niya. Kapag nahuli niya ang isang binata sa buhok na iyon, hindi niya ito madaling pinakakawalan." Maikli lamang ang tagpong iyon, ngunit mahalaga. Ipinakilala ni Goethe si Lilith sa milyon-milyong mambabasang Europeo na noon lang nakarinig ng kanyang pangalan. At pansinin ang detalye tungkol sa buhok, ang parehong elemento na binanggit sa Talmud, daan-daang taon bago. Buo ang pagkakapasa ng tradisyon. Halos isang siglo matapos iyon, noong 1895, inilathala ng manunulat na Scottish na si George MacDonald ang isang nobelang pinamagatang Lilith. Isang kakaiba, tila panaginip at mistikong akda, naglalakbay ang pangunahing tauhan sa isang paralelong dimensyon kung saan nakatagpo niya si Lilith bilang isang trahedya at nakakatakot na nilalang na naipit sa pagitan ng mga mundo. Kaibigan ni MacDonald si Lewis Carroll at lubhang nakaimpluwensya sa isa pang manunulat, si C.S. Lewis. At si Lewis sa kanyang Chronicles of Narnia ay nag-iwan ng palatandaan na madalas hindi napapansin ng mga mambabasa. Ang White Witch, si Jadis, ang kontrabida na nagpapailalim sa Narnia sa walang hanggang taglamig, ay may tiyak na pinagmulan. Sa librong The Magician's Nephew, isiniwalat na siya ay nagmula sa mga higante sa panig ng kanyang ama at sa lahi ni Lilith sa panig ng kanyang ina. Si Lilith, ang unang asawa ni Adan, alam ni Lewis bilang iskolar ng panitikang at mitolohiyang medyebal ang alamat ni Lilith at sinadya niyang iugnay ang kanyang pinakakilalang kontrabida sa babaeng tumangging magpasakop sa Eden. Malinaw ang ipinahihiwatig na mensahe.
Ang orihinal na pag-aaklas ng babae ay naipasa sa mga henerasyon na nagdudulot lamang ng pagkawasak at walang hanggang taglamig. Isa lamang itong interpretasyon, syempre, pero ipinapakita nito kung paanong si Lilith ay patuloy na ginagamit bilang babala noong ika-20 siglo. Ngunit malapit nang magbago ang lahat. Sa loob ng maraming siglo, nanatili si Lilith sa anino, isang demonyo na kinatatakutan, isang kwento ng babala. Pagkatapos ay dumating ang ika-19 na siglo. Noong 1868, nilikha ng pintor na si Dante Gabriel Rossetti, isang pre-Raphaelite, ang isang kamanghamanghang larawan na pinamagatang Lady Lilith. Ipinapakita nito ang isang napakagandang babae na may malalambot na auburn na buhok, nakatingin sa salamin habang suklay-suklay ang kanyang buhok. Mapangakit siya, nakabibighani, makapangyarihan. Isinulat ni Rossetti ang isang tula upang samahan ang painting. Tungkol sa unang asawa ni Adan, si Lilith, sinasabing na bago pa man ang ahas, ang kanyang matamis na dila ay kayang manlinlang at ang kanyang mahikal na buhok ang unang ginto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, si Lilith ay hindi na inilarawan bilang halimaw, kundi bilang isang nilalang ng paghanga. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating noong dekada 60 at 70. Hinahanap ng kilusang feminista ang mga simbolo, mga bayani, mga huwaran na lumalaban sa patriarkal na inaasahan. At natagpuan nila si Lilith, isipin mo. Ang kasalanan ni Lilith ay ang paghingi ng pagkakapantay-pantay. Tumanggi siyang maging sunod-sunuran sa isang lalaki. Pinili niya ang pagpapatapon kaysa sa pagsunod. Ginawa siyang demonyo dahil ginusto niya ang bagay na palaging tinatamasa ng mga lalaki, kalayaan. Noong 1976, itinatag ang isang feministang magasin ng mga Hudyo. Ang pangalan nito, Lilith. Ang tagline, Independent, Jewish and Frankly Feminist. Ang dating demonyo ay naging isang simbolo. Noong 1977, itinatag ng musikera na si Sarah McLachlan ang isang music festival para sa mga babaeng artista. Ang pangalan Lilith Fair, isa ito sa pinakamatagumpay na touring festivals ng dekada 70. Ngayon makikita si Lilith kahit saan sa kulturang popular. Sa seryeng Supernatural, si Lilith ang unang demonyong nilikha, ang magpapalaya kay Lucifer mula sa kanyang kulungan. Sa True Blood, si Lilith ang unang vampira, ang ina ng lahat ng vampira, sinasamba bilang Diyos ng sinaunang kulto. Sa The Chilling Adventures of Sabrina, si Lilith ay isang mahalagang karakter. Unang asawa ni Adan, unang mangkukulam at kalaunan, tagapaghari ng impyerno. Lumilitaw siya sa mga comics ng Marvel bilang ina ng mga demonyo. Sa video game na Diablo bilang makapangyarihang kontrabida at sa Frasier bilang dating asawa ni Frasier. Okay, medyo iba yon. Ang punto ay, ang pangalang minsang binubulong sa takot, ngayon ay sinasambit na may paghanga, paggalang at maging lakas. Ang unang babae na itinulak sa gilid ng kasaysayan ay bumalik. Kaya sino nga ba talaga si Lilith? Isa ba siyang demonyo ng bagyong Mesopotamian? Isang espiritu ng gabi na nanghuhuli ng mga bata? Siya ba ang unang asawang suwail ni Adan, nilikhang kapantay ngunit itinaboy dahil sa kanyang paghingi ng karapatan? Siya ba ang ahas sa hardin na bumalik upang sirain ang paraisong ipinagkait sa kanya? Isa ba siyang kosmikong puwersa ng kadiliman, reyna, ng anino na kahati ng hari ng mga demonyo? Siya ba ang mapanuksong babae sa Faust ni Goethe, ang ninuno ng White Witch ng Narnia? O baka naman isa siyang ganap na ibang nilalang? Ganito ang iniisip ko. Si Lilith ay isang salamin. Ibinabalik niya kung ano ang kinatatakutan ng bawat panahon at kung ano rin ang palihim nitong hinahangaan.
Para sa mga sinaunang Mesopotamian, siya ang hindi maipaliwanag na trahedya ng pagkamatay ng mga sanggol. Para sa mga Hudyo noong gitnang panahon, siya ang panganib ng sexualidad ng babaeng walang kontrol. Para sa mga alagad ng sining noong ika-19 na siglo, siya ang ipinagbabawal na kagandahan at madilim na tukso. Para sa ilan ngayon, siya ang espiritu ng paghihimagsik at pagkakapantay-pantay. Bawat henerasyon ay muling isinusulat si Lilith. Bawat kultura ay ginagawa siyang sarili nila. Ngunit may isang bagay na hindi nagbabago, tumanggi si Lilith na makalimutan. Sinubukan nilang gawing kwentong nakakatakot ang kanyang alaala. Ginamit nila siya bilang babala, ito ang mangyayari sa mga babaeng hindi sumusunod. At gayon paman, 4,000 taon na ang lumipas, mas maraming tao ang nakakakilala sa kanyang pangalan kaysa dati. Dahil ang kwento ni Lilith ay hindi lang sinaunang kasaysayan, ito ang kwento ng bawat taong sinabihang manahimik at tumanggi. Bawat taong pinilit tanggapin ang kanyang lugar at piniling lumayo. Bawat isa na pinili ang mahirap na kalayaan kaysa sa maginhawang pagkaalipin. Tinawag nila siyang demonyo dahil hiniling niyang ituring siyang kapantay. Itinulak siya sa gilid ng kasulatan dahil ayaw niyang mabura sa alaala. At sa huli, si Lilith ang nagtagumpay. Dahil narito tayo ngayon, libo-libong taon na ang nakalipas at isinasalaysay pa rin ang kanyang kwento. Binabanggit pa rin ang kanyang pangalan. Inaalaala pa rin ang unang babaeng nagsabing hindi. Ang babaeng itinulak sa gilid ay naging immortal. Kung nabigla ka sa video na ito, mag-subscribe ka na ngayon. Pindutin ang notification bell. Ayaw mong palampasin ang susunod. Sinusuri namin ang mga nakatagong kwento, ang mga nakalimutang tradisyon, ang mga nilalang sa gilid ng mga banal na teksto. At maniwala ka, kakasimula pa lang namin. Ngayon gusto kong marinig ang sagot mo. Si Lilith ba ay demonyo o isang revolusyonaryo? Sa tingin mo ba, nararapat bang mas ikwento pa ang kanyang kwento? At ikaw, iiwan mo rin ba ang hardin ng Eden? I-drop ang sagot mo sa comments. Binabasa ko ang bawat isa. Kung gusto mong lumalim pa, i-check mo ang mga video na nasa screen ngayon. Mayroon pa akong ibang kwentong galing sa Biblia na tuluyang magbabago sa pagtingin mo sa kasaysayan. Hanggang sa muli, manatiling mausisa. Tanungin ang lahat at tandaan, ang pinakamagagandang kwento ay kadalasang yaong mga nasa gilid.